we do not gatekeep salvation. Hindi natin po pwedeng angkinin lamang ang kaligtasan at ipagkait ito sa iba. Hindi. Hanggat maaarit, maiaalok at maiaalok natin ito sa ating kapwa, hanggat maipapakilala natin si Jesus sa iba, gawin natin. Sapagkat hindi tayo ang pinto. Hindi tayo ang pinto. At imbis na hadlangan sila, dapat akayin natin sila, tanggapin natin sila na nakabukas ang ating mga bisig upang sila'y maging bahagi din ng kawan ng ating Panginoon. Si Jesus ang pintuan at ang nais niya, hindi lamang manatili tayo sa loob, kundi lumabas tayo kasama siya. At bilang pintuan, nais niyang tanggapin ang sinumang nais na sumampalataya sa Kanya. At tayo bilang mga Kristiyano, ang dapat mag-akay ng mga tao patungo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiya rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pinto ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan, ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanilang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok sila't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Alam niyo po, isa sa mga pangunahing agenda ni Pope Francis nung siya ang maging Santo Papa ay yung ipakita sa lahat ng mga tao na ang simbahan ay palaging bukas para sa isang mananampalatayang Katoliko at gayon din sa lahat ng tao. Kaya nga ang pakiusap niya noon, dapat laging bukas ang mga pinto ng simbahan. Dito nga sa Baraso ay natutuwa ako kasi anumang oras ka pumunta, talagang pwede kang pumasok sa simbahan. Dahil ito ay bukas sa sinumang nais, manalangin at makipagtagpo sa ating Panginoon. At ito yung pinapaalala sa atin, minamahal ko mga kapatid. Hindi lang yung simbahang bato yung dapat manatiling laging bukas, kundi tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dapat laging bukas ang ating pagkatao, dapat bukas ang ating pamayanan para sa kahit na sino. Hindi tayo namimili ng tinatanggap, hindi tayo namimili ng tinutulungan, hindi tayo namimili ng kabilang sa ating pamayanan. Dahil lahat naman talaga gusto ng Panginoon na akayin. Kaya nga, kahapon pa lang sinasabi na ng Panginoon na nais niyang tipunin ng kanyang mga tupa na yung iba ay wala doon sa pastulan o wala doon sa kanyang kawan. Ano yung tinutukoy nito? Ito yung mga tao na siguro hindi pala simba, ito yung mga tao na hindi pa kilala si Jesus, hindi pa nabibinyagan bilang Kristiyano, dapat ay gumagawa tayo ng paraan para abutin sila. Bukas tayo at hinihintay natin ang kahit na sino na papasukin.
Pero, hindi lang yun ang gusto ng mabuting pastol. Ang gusto niya, lumabas tayo. At yun yung sinasabi sa ebanghelyo natin ngayon. Lumalabas yung pastol kasama yung kanyang mga tupa. Bakit? Para maging pamilyar sila sa paligid. Sabi ni Pope Francis, ang isang simbahan na hindi lumalabas ay nagkakasakit. Di po ba? Mas magkakasakit kayo pag di kayo lumalabas ng bahay. Ilan na ho yung kilala ko nung pandemic. Yung po bang mga matatanda na mahilig magsimba. Nung pandemic, Diyos ko, nangamatay, kawawa naman. Kasi mas magkakasakit ka kapag hindi ka talaga lumalabas ng bahay. Yun yung hirap natin during the pandemic eh. At ganoon din, tayo bilang isang simbahan, hindi tayo dapat manatili lamang na tayo-tayo lang nagkikita, tayo-tayo lang magkakasama at lagi tayong ligtas dito. Hindi. Kaya inaanyayahan tayong lumabas, pinangungunahan tayo ng mabuting pastol para akayin yung mga naligaw at sila'y tanggapin, papasok sa ating simbahan. Kaya ito yung narinig natin sa unang pagbasa ngayon. Narinig natin ang kwento kung paanong si Pedro ay naging instrumento na akayin si Cornelio at ang kanyang sambahayan patungo sa pananampalatayang Kristiyano. Laking gulat po ni Pedro nung siya'y tumuloy sa bahay ni Cornelio. Nang sila'y nangangaral kay Cornelio, bumaba ang Espiritu Santo kung paano ito'y bumaba din sa mga alagad. At ito'y hudyat na talagang may puwang ang lahat ng tao. Kahit yung mga taong matagal na hindi naniwala sa Diyos, kapag ninais ng Diyos na sila'y mapabilang sa atin, isusugo din niya ang kanyang Espiritu upang ang mga taong ito'y sumampalataya. Tanong, ang ganda nung tanong ng mga tao na nakikinig kay Pedro. Una, sabi ni Pedro, kung binigyan sila ng Diyos ang kaloob tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Ganda, no? Sino nga ba tayong hahadlang? Kung nais ng Panginoon na sila'y akayin at sila'y maging kabilang, sino tayo para humadlang? At ito yung tugon ng mga tao na nakikinig sa Kanya bilang pagpupuri sa Diyos. Sabi nila, sabihin nyo nga sa akin, basa. Ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay at manalig. Minamahal ko mga kapatid, we do not gatekeep salvation. Hindi natin po pwedeng angkinin lamang ang kaligtasan at ipagkait ito sa iba. Hindi. Hanggat maaarit, maiaalok at maiaalok natin ito sa ating kapwa, hanggat maipapakilala natin si Jesus sa iba, gawin natin. Sapagkat hindi tayo ang pinto. Hindi tayo ang pinto. At imbis na hadlangan sila, dapat pangay akayin natin sila, tanggapin natin sila na nakabukas ang ating mga bisig upang sila'y maging bahagi din ng kawan ng ating Panginoon. Si Jesus ang pintuan. At ang nais niya, hindi lamang manatili tayo sa loob, kundi lumabas tayo, kasama siya. At bilang pintuan, nais niyang tanggapin ang sinumang nais na sumampalataya sa Kanya. At tayo bilang mga Kristiyano, ang dapat mag-akay ng mga tao patungo sa Kanya. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, i-share mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook at Instagram. Hanapin lamang ang sa madaling sabi ni Father Franz Dizon. Papapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. Hallow.com/FRFRANZ.
at sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.